Hello guys at guys, may isi-share po ako sa inyo mga guys tungkol po sa aking motor na na-stuck sa loob ng 2 taon, 2021 hanggang 2023, hindi umandar. Ngayon, kung ano-ano na lang ang ginagawa ko, tapos mali-mali na yung ginagawa ko, ngayon, susubukan kong palitan ng 4-pin CDI. Ang motor ko ay Kymco Super 8 125. Dahil po sa napanood ko sa YouTube, nagkaroon po ko ng ideya. So, ngayon guys, subukan natin. Ito yung mga pinagpalitan ko ng aking motor. Tingnan nyo, bago yung karburador. Wala pang 2 buwan siguro to. Pero hindi pa rin umandar. Yung lumang karburador ko, tinabi ko muna. Ganyan din ang forma. Bayad ko nito 750. Tapos pinalitan ko na rin ng battery. Yung bagong battery para makasurvive siya. Ito yan ang bagong battery ko, 750 din to. May kuhan siya. Tawag nito. UD ang brand. Nakadalawang charge na po ako nito dahil unang ginawa ko sa kakacheck ko, ayaw umandar, naglulubat. So nung nakarang araw, pinacharge ko na naman uli. So ito yung guys, pati yung spark plug ko, bago to. Bago po yan. Ito yung original na CDI ng Kymco. May nakalagay pang Kymco siya. May ano pa dito kung kailan to kasulat. November 2012. Ang motor ko kasi yung 2012 na tawag nito, model. So ito yung CDI na original. Ang nito, 8-pin, 8 terminal to, 8 wire tong lumalabas. Yan. Tapos ito yung ipapalit ko. Ito. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung anong mangyayari sa motor ko na kabitan ko ng original niya na Kahapon, ang ginawa ko, may lumalabas naman na kuryente dito sa tension wire ng spark plug. Pati doon sa spark plug, may lumalabas siya. Kaso lang, pag ikabit ko na dito ang spark plug, puputok. Pagputok niya, parang siya, para bang nag-trip yung dito sa ilalim, nagtitrip, hindi siya tutuloy-tuloy. Sabi ko, manood nga ako ng YouTube para magkaroon ng ideya ng replacement ng kasi mahal pala to, 2,800 pa lang original nito. Ito yung binili ko kanina, madaling araw, may nagbukas na doon ito 400 pesos. So ngayon guys, basta ito may kuryente siya ditong pumapasok, pero pag putok ng makina, siya, nawawala yung kuryente, parang nagtitrip siya sa ilalim. So ito, subukan natin susiyan natin. Yan. Okay. Nakita nyo guys, pumutok lang, umusok na So ngayon, ang gagawin ko, palitan natin ng 4-pin CDI. So ito guys, ikakabit ko na tong aking 4-pin CDI guys. So ito yung kulay blue na may lining na puti. Pulsar daw to guys, pulsar. So naghanap ako dito, meron nga dito, blue na may lining na puti, kita nyo. So ito yung magkadikit guys.
Yan. Tapos ito namang sa baba niya, sa baba ng pulser, ito ground to. So yung ground dito ko ikakabit guys, dito, kulay green. Tapos itong sa ibabaw naman, itong itim na may dilaw, ito yung ignition coil guys. So ito yung dito, ito yon sa sakit ng CDI ito. Itim na may dilaw, ignition coil to. Tapos itong sa baba naman na ito, kulay green lang to guys, pero ito pala tong positive. Kanina, ayon kasi sa pinanood ko kagabi sa YouTube, ito lang itim na may pula, ito, violet, itong hawak ko, ito, itim na may violet, binalatan ko na dito kanina yan, ito balat, dito ko ikinabit yung positive, ito, pero ayaw pa rin umandar. Ngayon gumamit ako ng test light. Yung test light ko, nung inano ko dito, sinundot ko dito, pag susi ko, ayaw umilaw. So parang nagdalawang isip ako na mali yata yung sa YouTube. So dito ko sa itim. Kasi nung tiningnan ko galing dito sa susian, pag on ko, sinundot ko dito guys, ito itim, umiilaw yung test light ko. Subukan natin ito guys, ito yung test light ko, kinlip ko dito sa negative, sa battery. Tapos ito yung ilaw niya. Ngayon sinundot ko dito sa sinusi ko siya dito, yan, nakasusi. Sinundot ko dito sa kulay itim na may violet. Ito, itim na may violet. To. Sundot ko ganyan, Wala namang kuryenteng pumapasok. Kaya sabi ko, baka mali yung sinabi sa YouTube, Tiningnan ko muna dito sa susian. Ito yung galing sa susian guys, ito, tingnan mo. Ito yung susi, pababa. Ito yun siya. Yung kulay itim dito, tawag nila accessories wire or positive. Pag sundot ko ng ilaw ko, umilaw. Sundutin natin guys Teka. Guys, tingnan nyo guys, umilaw yung ko. Umilaw yung bumbilya, nakasundot siya sa itim. Yung itim niyan na yan, dalawa magkasama. So nilipat ko yung wiring ko. Ngayon, sundutin natin doon sa sakit ng guys, sakit ng itong CDI. Ito yung sinabi kong itim, ito. Pag sundot ko, iilaw to tingnan nyo. Guys. So pag ito ang gamitin ko, magkakaroon ng supply yung CDI ko. So ngayon, ikakabit ko na guys, dito na. So ito na guys, naikabit ko na yung aking 4-pin CDI. I-review ko lang para mas maganda yung double check tayo, para hindi tayo magkamali. So itong kulay green na to guys, papunta to sa positive, kulay itim. So ito yung kulay itim natin. Yung sa ibabaw naman niya ay ignition coil. So ito yon, black na may lining na dilaw. Tapos ito namang sa ibabaw ng isang green, ito yung pulser. Papunta naman to sa dito, green na may kulay dilaw, pulser. Tapos ito namang isang green sa ground. Ito na, naikabit ko na. Ngayon paandarin ko na to. Tingnan natin kung
So, isusi ko na to guys ha. Yan, nagkasusi na. Tingnan natin. Hop. I-on ko na. Yan guys, umandar na guys. So, ang sunod kong gagawin nito guys, lagyan ko muna ng mga, ano to, ito, lagyan ko ng electrical tape. Tapos ayusin ko tong, linisin ko tong motor na to para maiparehistro, para magamit natin ba. So, yun lang ang ma-share ko ninyo guys. Sariling sikap na lang to guys kasi may motor naman ako isa. Yan, ginagamit ko. Kaya pinagpraktisan ko tong isa ko. Ngayon, napaandar ko. Siguradong magagamit ito. Salamat guys.